So, hindi po kinakailangang magtago kung alam po nila na sila'y walang kasalanan, humarap sila at maging matapang sa mga maaaring proseso. Matapos ilabas ng ICC ang listahan ng mga kasabwat di umano ni Tatay Digong. So eto na, hindi pala ang ICC ang huhuri dyan once na ilabas ng ICC ang warrant of arrest dito laban sa mga kasabwat ni Tatay Digong na kung saan ay kasama dito si Bato at si Bongo. Ayan. So dito nagulat ang lahat dito simula nung nilabas to ng ICC dahil di nila inaasahan na eto si Senator Bongo at si Senator Bato ay mapapasama talaga dito, no? Dito ay malalaman natin, no, sa latest news na to na hindi pala ang ICC ang huhuri mismo sa mga to. Dito kay Senator Bongo at sa iba pa, no? Kundi ang Interpol at dito ay hayagang sinabi talaga ni Yusek Claire Castro na gagawin nila ulit ito kung kinakailangan at kung may warrant na lalabas sa kanila, laban sa kanila, no? Kasi kung matatanda ninyo, ito din yung kanilang pinaliwanag noong kasagsagan na hinuri si Tatay Digong, di ba? Na nakipagtulungan sila sa Interpol. Sa Interpol makikipagtulungan ang Pilipinas at uulitin nila ulit yan kapag may warrant na ilabas dito sa kanila, dito sa makasabot ni Tatay Digong. So ito, panoodin natin guys yung bagong balita. So yan, kung bago lang kayo sa ating channel guys, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, no? Nang sa ganun, lagi kayong updated, no, sa mga susunod pa nating mga video, no? So ito, panoodin natin. Naaresto pa rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte Marso nung nakaraang taon kahit may mga naunang paggiitang pamahalaan na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas at kahit dumistansyang palasyo sa ICC. Ang binanggit noon ng Pangulo ay ang Interpol. We did not do this because it was derived from or it came from ICC. We did this because Interpol asked us to do it. And we have commitments to them and we lived up to those commitments. Kaya ng pangalanan sa isang dokumento ng ICC bilang kasabwat o co-perpetrator ni Duterte sa kanyang drug war, sila Senador Bongo at Bato de la Rosa. Natanong ang palasyo kung muling makikipagtulungan ng gobyerno sa Interpol. Makikipagtulungan tayo sa Interpol but not with the ICC in the same way that we cooperated with the Interpol during the arrest of the former president. Ganun po mangyayari. Yun po ang nangyari before at yan din po ang mangyayari ngayon. Nanindigan din ang palasyo. Yan, di ba? Sinabi ni Yusek, yan din ang gagawin nila ngayon kung sakali, di ba? Pero bago natin pagpatuloy guys, may share ako sa inyo na isang power bank, no? Ito yung power bank na gawa ng ano ba to? Image. Ayan, Image. So, ang kagandahan nitong power bank na to guys ay 22.5 watts na to yung kanyang fast charging, no? At legit talaga to guys kasi nasubukan ko na to. Nagpa-fast charging talaga siya kapag chinarge niyo yung inyong mga cellphone, no? 22.5 watts fast charging yan. At ang kagandahan din nito ay ang capacity nito ay 20,000 milliampere o mAh, no? Kaya nitong mag-full charge ng up to 4 to 5 devices depende sa capacity ng battery ninyo, no, ng inyong cellphone. Kung ang capacity ng inyong cellphone ay 5,000 mAh ay kaya niyan 4 na beses na full charge, no? At ito, napakamura lang nito guys, no? Kaya kung gusto niyo tong i-order or subukan tong power bank at ano lang niya guys, no? Hindi siya masyado mabigat, no? Katamtaman lang kasi 20,000 mAh lang naman siya. At talagang legit, maganda at nakakatulong to kapag kayo ay laging nagagabatan, eto na ang sagot sa inyong problema. Legit at talagang fast charging. Suko sa soberanya ang pagtupad sa obligasyon ng bansa sa Interpol. Pero sa ngayon, wala pa namang warrant ay nilalabas ng ICC sa mga pinangalanang kasabwat sa drug war. Bagamat umugong na yan laban kay Senador Bato de la Rosa, kaya Nobyembre pa siya hindi nagpakita sa Senado o sa publiko. Mensahe ng palasyo sa mga pinangalanang co-perpetrator. Kayo ba'y may kasalanan? Tinatago nyo para hindi po kayo madinig at ma-escape kayo or ma-evade the liability of what you had done? So, hindi po kinakailangang magtago kung alam po nila na sila'y walang kasalanan, humarap sila at maging matapang sa mga maaaring proseso. So, ayan. Ito sinabi ni Yusek, may punto talaga, no? Kung wala kang kasalanan, bakit ka magtatago?
Ang problema nga lang, wala kang kasalanan. Kapag hinuri ka naman, hindi nasusunod yung yung procedure, 'di ba? Doon sila natatakot kaya sila nagtatago. Asyo sa mga taga-suporta ng mga pinangalanang co-perpetrator, hindi kailangan magkagulo sakaling maglabas nga ng warrant ng ICC na legal umano at bahagi ng paggulong ng hustisya. Hindi ba mas maganda kung korte na hindi naiimpluwensyahan at hindi masasabing namumulitika ang siyang didinig, walang masasabi ang Pilipino dahil neutral yun. Hindi po maaaring impluwensyahan. Sa kabila ng mga pahayag na yan, ay hindi raw pinag-uusapan sa ngayon ang muling pagsapi ng Pilipinas sa ICC. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina na So yan guys, no. Yung iba nangangamba kasi baka eto daw sila yung mga nasa listahan, baka magtago na daw yan kasama yan si Bongo. Baka one day daw hindi na din pumasok si Bongo. Tapos hindi na din siya magpakita kagaya ni Bato at magtago na din daw. Yan yung ilan sa mga pangamba ng ilan sa mga BBM supporters, yung anti-Duterte, at yung ilan din ng mga DDS supporter. Kasi eto nga, nilabas nga, di ba? Posibleng sa susunod na ilalabas daw nila dito ay baka itong warrant of arrest nila. Di ba? Kaya habang maaga pa, iniisip ng iba, baka magtago na tong mga to. Yan, sila Agbayagde. Sila, yung ilan pa ka na nasa listahan. Di ba? Kasi kung etong Pilipinas ay gagawin ulit yung ginawa kay Duterte, posible talaga na hindi na naman masusunod yung due process. Pero hindi naman papayag yata dyan ang Senado na mangyari ulit yun kasi mayroon na silang ngayon. Diba? Dadaan na sa local court. Diba? Nangangamba nga yung mga ilan sa mga supporters at mga anti-Duterte dito. Kasi baka magtago na tong mga to na naman. Wala pang warrant, baka magtago sila. Diba? Baka magtago. Siyempre, napatatakot na yan. Mga yan, ewan ko kung si Bongo ay magtatago yan, kung buo ang loob niyan. Hindi yan magtatago kung walang kasalanan. Ayon nga din dito kay Yusek. Kung wala kang kasalanan, bakit ka magtatago? Ang problema nga, wala kang kasalanan. Ang problema, yung procedure ng diba? Yun ang iniiwasan nila na baka hindi masunod yung tamang proseso kung paano sila aarestuin, paano sila idadaan sa korte, di ba? Yun ang pangamba ng mga yan kaya natatakot yung iba dyan at nagtatago talaga. Kagaya ni Bato, sinabi naman niya yun di ba? Kayo, sa palagay nyo guys, magagabasan kaya sila ng warrant dito, etong mga kasabwat ni Tatay Digong? Comment down below kayo sa video natin at huwag nyo din kalimutan mag-subscribe nang sa ganon lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.